So sabi niya po dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Amen. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yun po. Sabi niya sa Jeremiah 29, verse 11. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ang title po ng kakantahin namin ay This I Believe. Amen. Saan niya? Everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in the Holy Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered
ito kanmat nga pangaray ni Apo Dios ket ay man kay ti adito Amen, na Pastor amen. Amiol. Thank you, Sister Dayan. Good morning! Morning, Stora. Ang lakat, kahit ganitong panahon, ay magalak tayo at namnamin natin ang mga salita ng ating Panginoon. Amen. Let's open our Bible in the book of Isaiah, chapter 30, verse 8 to 22. Nandito si Brother Joel, kaya sa English na lang tayo. Go now, write it on the tablet for them, inscribe it on a scroll, that for the days to come it may be an everlasting witness. These are rebellious people, deceitful children, children unwilling to listen to the Lord's instruction. They say to the seer, see no more visions, and to the prophets, give us no more visions of what is right. Tell us pleasant things, prophecy illusions. Live this way, get off this path, and stop confronting us with the Holy One of Israel. Therefore, this is what the Holy One of Israel says, because you have rejected this message, relied on oppression, and depended on deceit. This sin will become for you like a high wall, cracked and bulging, that collapse suddenly in an instant. It will break on pieces like pottery, shattered so mercilessly that among its pieces not a fragment will be found for taking coals from a heart of scooping water out of a cistern. Verse 15, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel, says, and repent, and rest is your salvation, and quietness and trust is your strength. But you would have none of it. You said, no, we will flee on horses. Therefore you will flee. You said, we will ride off on swift horses. Therefore your pursuer will be swift. 1,000 will flee. At the threat of one, at the threat of 5, you will all flee away till you are left like a flagstaff on a mountain top, like a banner on a hill. Yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show compassion. For the Lord is God of justice. Blessed are all who wait for Him. O people of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious He will be when you cry for help. As soon as you hear, He will answer you. Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teacher will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Then you will defile your idols overlaid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, away with you. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Yes, amen. Amen. Lord, we worship you. We glorify your name. Hallelujah. We exalt and magnify your name today, Father. Lord, pakawalan na kami. Yes. Patawarin mo kami, God, sa lahat ng aming pagkakasala. Kung Lord, sinalangsang po namin ang iyong pagka-Diyos, patawarin mo kami, Ama. Narito kami at nagpapalinis sa iyong harapan, Yes, Father. Lord. Upang sa ganon, ang iyong banal na Espiritu ay siyang makakilos sa aming kalagitnaan. Saliksikin mo ang bawat puso namin, Panginoon. Kung may bahid kasalanan, Panginoon God, Lord. Yes. Humihingi kami ng kapatawaran. Kami po ay lumalapit na may pagpapakumbabang loob sa oras na ito, Panginoon. Lord, as your mouthpiece for today, Father. Lord, wala po akong magagawa, Father God, kung hindi mo ako tulungan, Panginoon. Ikaw ang siyang, Lord, nasa harapan at ako'y nasa likod mo, Panginoon. Ang iyong salita lamang, O God, ang aming marinig sa oras na ito. Basbasan mo ang bawat isa, Panginoon, sa pakikinig.
Lord, na magbigay, O God, buhay, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Maraming salamat, O God, Lord, sa iyong paggabay, pagmamahal at katapatan sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah, hallelujah. The title of our message for today is How You Despise the Lord and Cure for It. Kung paano mo hinamak ang Diyos at ang lunas nito. Libong taon na nagdaan, mga kapatid. Hinulaan ng Biblia ang nagiging mga ugali ng mga tao. Noon pang sa kapanahunan ni Abraham, ay nandito na yung kaugalian ng mga tao. Nasubok na ang iyong kapangyarihan, pero matigas pa rin ang kanilang mga puso. Kaya narito kami sa araw na ito, Panginoon. Kapanahunan na nagdaan at napakabilis ang pagbabago ng buhay ng tao dahil sa modern technology na pilit nililihis ang tao sa modernong kaugalian na hangarin, hatakin at ibilanggo sa makabagong takbo ng buhay, lalo na sa pananampalataya sa iyo, Ama. Nawag, susuriin natin na kung susuriin natin ang sadyang nawawala na ang paggalang, reverence, ang pagsunod sa iyo, Ama, sa iyong mga salita, sa pagpapasakop sa Diyos. At ang nakakalungkot ay nahaluan na ng makamundo at modernong pagsamba. Dahil dito ay may sinasabi si Propeta Isaias tungkol dito at pag-aaralan natin ito ngayon. Number 1, the rejection of God's message na mababasa natin sa verses 8 to 11. Ang pagtanggi sa salita ng Diyos. Ang mga Juda ay tinatanggi nila ang salita ng Diyos. Ayaw na nilang marinig ang salita ng Diyos. At dahil dito, gusto ng ating Panginoon na i-documented ang lahat ng mga gawain ng mga Juda, lalong-lalo na ang pag-reject nila sa kanyang mga salita. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, halika, Isaiah, halika, isulat mo sa aklat ang paratang ko laban sa mga Juda. Sinasabi ng Diyos sa mga Israel para lagi itong magsilbing patunay ng kasamaan nila. Sa darating na panahon ay ito ay magsisilbing reference nila at tunay nga na nakikita natin sa Biblia, sa ating Biblia, ang kaugalian ng mga tao noon hanggang sa ngayon ay documented, mga kapatid. At ito ang gusto ng ating Panginoon. Sapagkat mga rebelde sila, sinungaling at ayaw makinig sa mga aral ko. Sinasabi nila sa mga propeta, mga messenger, sa mga pastor natin, mga teacher, ayaw na nila. Ayaw na nila. Wag na. Sabi nila, mga kapatid, wag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa mga pahayag ng Diyos. Wag na ninyong sabihin sa amin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa amin at mga pangitain na hindi naman mangyayari. Umalis kayo sa aming dinadaanan. Wag ninyo kaming harangan. Wag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa banal na Diyos ng Israel. Ayaw na nila, mga kapatid. Ayaw na nila ang presensya ng Diyos sa kapanahunan ni Isaiah, ni Propeta Isaiah sa mga Juda. Ang mga salitang ito ay tunay na nagpapahayag ang pagkasuwail ng mga Diyos, mga Juda sa Diyos. Siyempre, nararamdaman natin ang saluubin ng ating Diyos sa kapanahunan na yon. Masakit, di ba? Kahit sa atin, sa ating mga anak, pag ang ating mga anak ay nagsusuwail, ano yung iyong damdamin na hindi sumusunod sa atin? Sila ay napapariwara. Hinihila sila sa mundong ito. At pag sinasabihan, mas lalo pa na sila
ay malakas ang kanilang mga tinig. Salita ng salita, ayaw nilang pakinggan ang mga inaaral natin sa kanila. Ganon din sa ating Diyos. Ganito ang gawin ninyo, pero ayaw nila, mga kapatid. Ganito ang asal na dapat na meron kayo, pero ayaw nila. Kahit mga propeta, mga ngaral, ayaw na nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Nakakalungkot, mga kapatid, kung kaya't ang sabi ng Diyos, this prophecy was given at a time when the Assyrian armies, the invaders, was attacking Israel and Judah. The northern kingdom of Israel would soon be conquered by Assyrian, and the people of Israel would be taken into exile. Takot na takot ang mga tao, ang mga Judas, mga kapatid, kung kaya't ang mga bagay na ito ay sumasandal sila sa mga Egyptian. At ito ang nangyari ng eksakto. Ang lahat ng sinasabi ng Diyos, dapat ay nakinig at sumunod sila sa babala ng Diyos at magtiwala sa Kanya. Hindi sa mga Egyptian o kung ano paman na kapangyarihan ng tao o kapangyarihan ng mga gamit pandigma. Naniniwala sila sa Egypt na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Hindi nila naisip ang Diyos na mas makapangyarihan pa rin. Na ito ay napatunayan na noon sa kapanahunan ni Abraham hanggang sa kapanahunan nila. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Bagos, mga kapatid, hinihinto na nila ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hayag ang kasalanan at kapalastanganan. Sa verses 9 to 11, sila ay nagrebelde, mga kapatid. Sila ay sinungaling, lalo-lalo na ang mga kabataan, at ayaw makinig sa mga aral ng Diyos. Maging ang mga propeta at mga ngaral ay ayaw din na nila, nahadlangan sila sa kanilang mga gagawin kung ano ang gusto nila sa kanilang mga buhay. At ito rin ay nangyayari sa ating kapanahunan, mga kapatid. Dahil sa busy ang tao, busy sa cellphone, nakain na ang maraming oras sa pagsiselfone, sa games, gambling, sa trabaho, walang pahinga. Gusto hindi na nasasayang ang 24/7 na oras. Gusto ay laging trabaho ng trabaho. Pagpapayaman para sa kinabukasan. Mga karir, nakasandal sila, mga kapatid. Ayaw nilang masayang ang oras dahil natatakot sila na sila ay mawalan, na sila ay ma-behind sa modernong technology. Kung kahit maliit na bata, paslit na bata, nakahawak ng cellphone, pero at the end of the day, makikita ninyo ang consequences ng mga ito na hindi nakikinig at hindi itinuturo, hindi nagbibigay ng instruction na mabuti ang mga magulang. Sa mga kabataan, nawawala na totally, nawalan na ang paggalang, respeto, wala na yung po, opo, at itinuturo nila. Sa pagkabata noon, mga kapatid, nawala na ang lahat ng mga ito, lalong-lalo na sa paggalang, pagrespeto sa Diyos na itinuturo ng mga magulang. Sa bagay, hindi lang sa kapanahunan ni Judah na nagwa-warning ang ating Diyos at nasa pamamagitan ni Isaiah na mouthpiece ng ating Panginoon. Ito rin ay ibinigay niya kay Paul, mga kapatid, sa 2 Timothy 4, verses 3 to 4, mga kapatid, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nila marinig. Minsan na kahit mananampalataya, pinipili nila ang gusto nilang verses.
at nilalaktawan ang hindi nila gusto. Lalong-lalo na ito kung sila ay natatamaan sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang Joda, itinitigil na nila ang pakikinig, pag-aaral sa salita ng Diyos at ito ay documented. So, kahit tayo mga kapatid, ang mga kasalanan natin, documented din ito. Mga kapatid, kaya winawarningan tayo ng Diyos. Winawarningan tayo ng Diyos na may consequences na darating. At ito ang letter B, the judgment to come in verses 12 to 14. Darating na ang paghuhukom o hatol, punishment, penalty, condemnation sa mga taong hindi niya namamalayan ang kanyang mga kasalanan, lalong-lalo na sa sumasalangsang sa Diyos. Kaya ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel, tinanggihan mo ang aking salita, sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas. Tulad ng pagbuho ng isang marupok na bigla na lamang babagsak, madudurog kang parang palayok na binagsak ng walang awa. Because you have refused to listen and to obey the truth. Because you have despised the word of the Lord. Because you have insisted on doing things your way and not mine. Because you have oppressed, deceived, and glorified sin. I will now allow the consequences of your choice to ensue. There will be no escaping them. The price to pay is high. Wala namang kasalanan na siyang magtatagumpay sa buhay na ito, mga kapatid. Dahil ang ating Diyos ay banal at ayaw niya ng kasalanan. Kaya gusto niya tayo na pinili niya ay mapabanal din tayo sa kanyang harapan. Amen po ba? Hallelujah. We find Joda compared to a teacher. Or this, and the potter wheel smashed into a million pieces na hindi na makita sa naked eye. The pieces will be small, that they will be physically useless and unable to be used. Or even carrying an ember from the fire or carrying a drop of water for a sip to drink. Hindi na napapakinabangan. Wala nang silbi sa harapan ng ating Diyos. Pero kung yung parihas na nagkakasala, sila ay nagagalak. Dahil meron silang kaparihas na nagkakasala. Pero ang Diyos ay nalulungkot. Hindi siya nalulugod, mga kapatid. Kaya meron siyang babala. Binabalaan niya ang mga nagkakasala na kung hindi sila magkakaroon ng awareness, the judgment will come. Romans 6:23, sin has a consequences and penalty. These consequences is not necessarily physical, but an spiritual death, mga kapatid. For the wages of sin is death. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, spiritual death, na kailanman hindi tayo makalapit sa presensya ng ating Diyos. But the gift of God is eternal life, not something earned and is received through faith in Christ Jesus. And this is a gift, free gift sa lahat. Hallelujah. Mga kapatid, ang babala ng Diyos ay darating ang paghukom o paghahatol. Patuloy mong sinasamba ang gusto mo sa iyong buhay. Ang gusto ng iyong laman, pagpapayaman, patuloy na hindi kinikilala ang Diyos. Aanhin mo ang kayamanang ito. Wala namang silbi pag ikaw ay pumanaw na sa ibabaw ng lupa.
Ang mga ito ba ay madadala mo sa hukay? Ang mga ito ba ay makakasalba sa iyo? Makakaligtas ba sa iyo ang mga bagay na ito? Maraming off-limits sa mga taong inaayawan ng Diyos. Off-limit mo sa Diyos ay off-limits din ang presensya ng Diyos sa iyo. Gusto ba natin yon, mga kapatid? Darating ang pagwawakas, kabayaran at hatol, at sa isang iglap lahat ng pinagpaguran ay mawawala, mawawasak na gaya sa lindol na nangyari. Way back 1990, wag na sa mga ibang lugar, sa lugar na lang natin na niyanig tayo ng napakalakas na lindol, mga kapatid. Meron ba na naisalba sa mga malalaki at matatayog na gusali? At ito ay, sa lindol na ito ay kinuha ang maraming buhay, lalong-lalo na sa UB School, na maraming mga estudyante na nangamatay. Dapat ay ma-aware tayo. Magkaroon tayo ng kamalayan sa mga bagay na ito, mga kapatid. And this is the letter C, the awareness of disgrace, verse 15 to 17. Ang kamalayan sa kahihiyan o kasalanan. Ito ang sabi ng Panginoon, Yahweh, ang banal ng Israel. Maliligtas kayo kung kayo ay magbabalik loob at mananatiling tahimik. Nagiging malakas kayo kung mananatili sa kapayapaan at pagtitiwala. Ngunit ayaw ninyo ito. Ito ang ino-offer ng ating Panginoon. Pero ayaw ng mga Juda ang magkaroon ng kaligtasan, ang manahimik, ang magkakaroon ng kapayapaan at pagtitiwala. Ayaw nila, mga kapatid. Sabi ninyo, hindi, ayaw namin. Tatakbo tayo sakay ng mga kabayo. Sasakay tayo sa mga mabilis na kabayo, kaya't mabilis ang mga habol sa inyo. Sa banta ng isa, tatakas kayong lahat. Sa banta ng 5, lahat kayo ay tatakbo. Hanggang sa mapira kayo na parang isang bandila sa tuktok ng bundok, parang isang watawat sa burol. Nakakalungkot ang kaligtasan sa ating paghamak o kalapastanganan sa Diyos ang magbabalik loob. Kapag tayo ay may kamalayan na, mga kapatid, sa ating mga nagawang kasalanan, mga kahihiyan sa harapan ng Diyos. Maganda sana kung nandito yung mga kabataan, pero dahil lang sa bagyo, sila ay nangubli sa mga kwarto nila. Pero kung kayo man ay nasa mga bahay ninyo, buksan ninyo ang iyong mga cellphone. Huwag yung walang kabuluhan. Manood at makinig kayo sa oras na ito. Ang hakbang sa pagbabalik loob, una, pagsisisi. Sabi ni Lord, kapahingahan, katahimikan at pagtitiwala, kalutasan sa galit ng Diyos. Amen. Sa mga makasalanan. Ngunit ayaw nila. Ayaw ng mga Juda. Kailan pa magigising ng mga ito? Ang lunas para ay maligtas sa atol ng mga kasalanan. And this is the cure na sinasabi ng ating Panginoon. Ang lunas, ang magsisi, na pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan. Pero ayaw nila. Ang sinabi nila, dahil gusto nilang takbuhan ang mga invaders, natatakot sila na sila'y mamamatay sa digmaan. Natatakot sila na samsamin ang mga invaders na ito ang kanilang mga kayamanan. So today, mga kapatid, sinasabi ng Diyos,
Hali kayo. This is an invitation or summon for all the people to come to God. Huwag nang ilalaban ang katwiran. Huwag nang ilalaban kung anuman ang nasa loobin mo, kapatid. Sa oras na ito, i-acknowledge mo ang Diyos. Siya lang ang may karapatan sa lahat. Magising ka na. Spiritually. Buksan mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong mga puso. At papasukin mo ang ating Panginoon sa iyong buhay. At ito ang lunas na iyong pagkalapastangan at pagre-rebelde sa Diyos. Ngunit ang nakakalungkot, mga kapatid, kung patuloy na tumatakbo sa presensya ng Diyos, tinatakbuhan at lumalayo sa Diyos dahil sa mga problema, karado pa rin ang kanilang puso, walang kamalayan, spiritual. Tumatakas sa mga problema, takbo ng takbo, takbo ng takbo. Kailan ka ba hihinto at magtitiwala sa Panginoon? Sasakay sa mabilis na kabayo dahil kailangan nilang tumakas kung ang tutugis ay mas mabilis sa takbo mo. Sa katapusan, magiging pagod na pagod. Sa katatakbo, hindi ka ba napapagod? Huminto ka naman. Tumahimik at magkaroon ng pagbulay-bulay sa iyong buhay. Kailangan magkaroon ka ng kamalayan. Tama na! Tama na! Hindi ka ba napapagod sa mga ginagawa mo na ayaw mo naturuan, ayaw mo sa salita ng Diyos? Ito ay free gift na binibigay na spiritually para sa iyong kaligtasan. Hindi ka maliligtas sa mga iniudulo mo, sinasamba mo sa iyong mga buhay. Mga material na bagay, wala ang kaligtasan dyan, kapatid. Be the restoration. Kapag magkaroon ka na ng kamalayan at lumalapit ka na sa Diyos, magkakaroon na ng restoration, lalong-lalo na ang Diyos sa mga taong nagkakasala at bumabalik sa harapan ng Diyos. Ito'y mababasa natin sa verse 18 to 22. Ang pagpapanumbalik ang siyang lunas sa mga makasalanan, nakakalimot spiritually. Hallelujah! Amen. Sa kabila ng ating patuloy na paghamak at paghihimagsik, ito ang saloobin ng Diyos. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Meron ba tayo noon, mga kapatid? Ang pagtitiwala sa kayamanan o pagtitiwala sa Diyos? Pagpapalain ng Diyos ang Kanyang bayan. Amen. Hindi yung nagtitiwala ka sa kalakasan ng iba yung bansa. Natatakot ang bansang Pilipinas na ito ay ma-invade. Kaya nagpapatulong sa ibang bansa. Hindi ba unat natin lapitan ang Diyos? Na makapangyarihan pa rin ang Diyos. Dahil siya ay nalalaman niya ang ikabubuti ng bayan niya o ang kanyang mga anak. Mga taga-Jerusalem, sabi niya, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin. Kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Kung ipinahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Siya na yung pastor, na si Pastor Rasale ay hindi magtatago. Kung tatawagin niyo siya at mag-as ng panalangin,
Saan man kayo pumalig, sa kaliwa o kanan, marinig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabi, ito ang daan, dito kayo lumakad. Tatalikuran na ninyo ang iyong mga Diyos-Diyosan. Yari sa pilak at ginto, ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, lumayo ka sa akin. Muling tumawag ang Diyos sa kabila ng patuloy na pag-iimagsik. Paglapastangan sa Kanya. Sinasabi niya sa verse 18, naghihintay. The Lord is waiting for you to repent. Dahil ang Diyos, ang karakter ng ating Panginoon na hinahanap natin sa iba. Pero nasa Kanya na lahat, mga kapatid. Siya'y matulungin at mahabagin. Hallelujah! Amen. Ano ang hinihintay ng Diyos sa tao? Hindi ang Diyos ang lalapit sa iyo. Ikaw na mismo na tao ang siyang lalapit sa Diyos. Amen po ba? Naghihintay siya. Tumigil ka na sa pagtakbo. Tumigil na sa paghihimagsik sa Kanya. At sa halip ay manumbalik sa Kanya at ibalik ang tiwala sa Diyos. At ipinapangako, merong promise ang ating Panginoon na magiging mapagbiyaya siya sa taong naghihintay at nagtitiwala sa Kanya kahit sa gitna ng paghihirap, pagsubok o problema sa buhay. Ang mga bagay na to ay pinapahintulutan ng Diyos. Ang ating mga pagsubok, mga problema, sakit na dadapo sa atin, paghihirap, kawalan ng isasaing o kawalan na ng pera sa ating mga bulsa. Ito ay pagsubok kung saan tayo magtitiwala sa Diyos. Ngunit ipinangako ng Diyos sa atin, magtiwala sa Kanya, na magiging malapit siya sa taong nananalig sa Kanya. Ang taong may mababang loob, ang nagpapakasakop sa Kanya, mga kapatid, sa kabila ng tinapay ng pagdurusa, na sabi niya, at tubig ng kapighatian na ibinibigay ng Diyos. Ito ay mga pagsubok. Na sa mga pagsubok na ito ay iniiyak natin sa ating Panginoon. Na naranasan na natin, mga kapatid, ikaw at ako, kung bakit nananatili tayo hanggang ngayon sa presensya ng Diyos. Hindi tayo umaangal. Hindi tayo nagrereklamo. Mga kapatid, kahit 2 oras na nagsasalita ang ating Pastora Sally, hindi tayo nauumay, kundi lalo tayong nananabik sa salita ng Diyos. Dahil ito ay pagtitiwala, mga kapatid, gabayin natin sa ating mga buhay dahil ang pangako ng Diyos ay buhay. Hindi siya nagsisinungaling, ang tao ay sinungaling. Siya ay magsasabi, tutulungan kita. Ngunit kung nandun ka na sa sukdulan ng paghihirap, tutulungan ka ba niya? Lalapitan ka ba niya? Pero ang Diyos, pag tumawag tayo sa Kanya, may himala, mga kapatid, may restoration sa ating mga buhay na hindi natin inaakala. Dapat ang mga mananampalataya tayo, mga kapatid, na narito sa oras na ito, na hindi natitinag. Kahit may bagyo, nandito tayo. Kahit may bagyo, nagtitiwala pa rin tayo na tayo ay iproprotect ni Lord. Kahit lindol, bagyo ang darating, mga kapatid. Gaya rin sa mga problema na darating sa ating mga buhay. Ito ay pinoprotektahan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ginagabayan tayo at itinatama ang daan. Kahit makaliwa tayo o pakanan, nandun pa rin ang ating Diyos na nagsasabi, hindi ka nag-iisa. I will be with you forever. I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, mga kapatid, magbalik loob at talikuran na
ang mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan natin, mga kapatid, mga material na bagay na walang kabuluhan. Ang mga naririnig natin na gustong-gusto natin, minsan, nung tayo ay nasa mundo, mga tugtog na yon ay nagpapasaya, pero walang kabuluhan. Lalo pa tayong inilalayo sa presensya ng Diyos. Pero ang tugtog at salita ay parang masamyong bulaklak sa tainga ng Diyos at sa ating mga puso na umaawit kay ganda at kay sarap ang makinig ng salita ng Diyos. Dapat ibalik ang magandang asal, respeto at pagkatakot sa Diyos. At ibalik ang pag-ibig na naglalagablab tulad nung una nating nakilala ang Diyos. Psalms 147:11, the Lord's favor, those who fear and worship Him with awesome inspired reverence and obedience, those who wait for His mercy and loving kindness. This is the word of the Lord for today. Let's all stand up and pray and sing, Come, Come. Awitin natin mga kapatid bago dasalan tayo ng ating pastora. Come now is the time to worship. Come. You lead the song, the worship. Now is the time to worship. Namnamin natin mga kapatid. Now is the time to give your heart. Come just as you are to worship. Come just as you are before your God. Come. What the every time confess your God. What the every knee shall. Still the word is not to remain for God. I choose you now. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Yes, amen, Father God. Maraming salamat Yes, nga po, Lord. Panginoon. Tunay nga, O God, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Bagamat ang mensahe mo sa amin ngayong araw na ito ay ang buhay ng Juda. Nung sila po, Panginoon, ay nasa himagsikan. Naghihimagsik sila, Panginoon, sa Diyos. Yes. At akala nila, O God, ay wala na at ang kamay mo ay nalayo sa kanila. Pero Ama, sa bandang huli, pinakita mo sa kanila na sila ay muli mong kinupkup at muli mong niyakap mula sa iyong mga kamay. Bagamat hinayaan mo, O Diyos, na naranasan nila ang kapighatian Yes. dahil sa tigas ng kanilang mga ulo. Amen, Lord. Pero Lord, salamat O God dahil sa buhay ng hudang ito, ipinakikita mo O God na sa panahon ngayon ng Kristyanismo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat sa buhay ng iyong anak ng aming Yes, Panginoon sa Lord. Kristo. Bagamat minsan, Panginoon, tunay nga na marami pa rin mga tao na hindi nakakakilala sa iyo, marami pa rin mga taong tumitigas sa kanilang mga puso. Pero alam namin, O Diyos, ng pag-ibig mo ay gayon na lamang. Yes. Hindi ka sumasablay, hindi ka Lord God humihinto sa pagyakap mo at pag-ibig mo sa sanlibutan. Sapagkat yun ang plano mo, Panginoon. Yes, hallelujah. Na bagamat nagkulang ang unang chosen people na pinili mo sa iyo, Panginoon. Pero Ama, salamat sa
Pagpapalaganap mo, God, ng iyong pag-ibig. Dahil sa dugo ng aming Panginoong Kristo, natuto kaming mag-worship sa iyo. Natuto kaming kumilala sa iyo. Pinalaganap mo ang ebanghelismo upang ang tao, God, ay magkaroon ng pagkakataon na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at matuto silang magpakababa sa iyo, Panginoon. That's through your Holy Spirit. Dahil yan, sa plano mo, O God, ng buong sanlibutan ay maligtas. Salamat, O God, sa pagpapaalala mo sa iyong mga salita ngayong umaga na may mga pagkakataon pa para maitama ang mga mali at may pagkakataon pa na kami ay magsisi sa aming mga kasalanan at magbalik loob sa iyo. May pagkakataon pa, Panginoon, upang makita namin na ikaw lamang ang Diyos na higit na pupurihin at sasambahin, Panginoon, wala na pong iba. Salamat, Lord God, sa mensahe ng pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. That now is the time of salvation. That now is the time to for restoration, Lord God. And now is the time para kami po, Panginoon, ay mag-concentrate sa paglilingkod namin sa iyo, Ama, nang hindi ho kami magayang sa buhay ng mga taga-Huda. Lord God, salamat, Lord, sa iyong buong pag-ibig. Salamat, Lord God, sa mga salita mo na laging nagpapaalala sa amin na mayroong Diyos na laging yumayakap at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord, sa lahat ng chances. Lord, salamat, O God, sa mga pagkakataon na may tama namin ang buhay namin na maaaring tumakbo po kami, O God, na kami nadapa, minsan kami nanghihina. Salamat, Lord God, sa mga salita mo na ipapaalala sa amin na kami po ay magpatuloy at magpatuloy at magpatuloy. Saan man kami nadapa, saan man kami naroon, patuloy lang po kami, O God, na hanapin ang iyong presensya, hanapin ang dakilang pagpapatuloy through your Holy Spirit and your guidance, Father God. Salamat, Lord, sa buhay ng preacher namin ngayong umaga. Salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Yoli, O Lord God, na patuloy mong ginagamit at ina-anoint upang ang mga salita mo, O Diyos, ay mamutawi sa kanyang bibig, O God, and thank you, Father. We give you all the praise. We give you all the praise. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga salita mo na itinanim mo sa mga puso namin na nagpapaalala yun ang iyong pagmamahal. We give you all the praise in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Binabalik ko na po sa MC natin ngayong umaga para sa pagpapatuloy ng ating gawain. Sino yung MC natin? Stay there. Stay there. Okay, salamat karon enjoy. Apan tayo yung operatory song. Ay mateng man dagit yung karon YP or Binaw sa Family 5. Sige, Binaw sa agkanta Family ang narod ta. Magkanta ak ang bigat. Ay, baksa ni AC ta. Gitaraan na dati na pintas nga boses ko. Apo. Thank you, Lord. Kanta ti Ilocano. Dito'y pusok at daragsak. Ay, uray not padaya. Palaod ti kantak. Basta ag kanta ak ni Apo Diyos. Maraydayaw ti Apo. Pengay, natay, aguray. Okay, ada ka muna nang nangyugilay ito eh. Adumasap sa pulenda tiragragsak. Adumakinabak ng kendayaw tibiyag. Ngem sa pulek natyusan anak. Tuy pusok adaragsak. Ada na Diyusan naragsak. Tasya kukwan akat isumeten kukwan. Dito'y pusok agranyag ang. Dito'y pusok adaragsak.
Amo kunay jay trono na agtugtugaw. Amo kunay siya na dito'y pusok adaragsan. Makapanip lekan kadagiti tao datupod pusok awan lain ko ngem ti amo ilaeng Jesus ko niya awan ako dito'y pusok adaragsan. Kaduan lang Sister Jonah, birthday mo ta. Yaman ang kiniapo Diyos ta, dala taragsak iti puso tayo. Amen. Hallelujah nga, ititid iti apo. Ang final pa, sa dapat may sa istansa. Nabayag unay dato'y sa sursurutek. Sa pulag bundaway ko nga agkararan umisema kuraya duwarigrigan akan taan binig arak-raksan dito'y puso kadaragsan. Bilang mo. Daragsan. Pastor, doy, dinding na. Ay, ano ba? Surutan takunin na naman. Ay, nadagi jay wipe it. White pea. Thank you, thank you.
Sige po, yumuka tayo manalangin para sa ating tithes and offerings. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for your faithfulness, for your loving kindness. Amen. Lord God, sa oras pong ito, we recognize that all we have in our hands is all Hallelujah. gift from you. We thank you, God, for untiring and priceless blessings that Yes, you have Lord. given to us every day, Father God. Lord, at this time, oh God, here's our tithes and offerings. Father, as a result and expressions of our love and worship unto you, Lord God, na binibigay po namin kung ano yung para sa iyo, O Diyos. May Amen. these tithes and offerings, Lord God, be used effectively and wisely to help the ministry of this church to Hallelujah. spread the gospel, Father God, and to help also those in need, oh Lord God, those souls who are in need, Father. Lord, help us, Father, to be more generous also in our giving, and may you be as an example of our of your compassionate love in our giving, Father God. Ikaw yung example namin sa aming pagbibigay. Ikaw yung example namin sa lahat, O Diyos, na kung paano mong ibinigay ang iyong anak na si Jesus Cristo bilang aming Panginoon tagapagligtas, ganun din sa aming pagbibigay in return, Lord God. Though, Amen. ang pagbibigay po namin ay konti, this is just a portions. Lord, help us, Lord God, to give not our obligations, but not out of obligation, Father, but this is out of our desire and compassions, Lord God, na makatulong sa iba din. Lord, we entrust everything unto you. We give you glory and praise. In Jesus' name. Amen. 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 So ito po yung time natin para testify sa negosyo natin ng Panginoon. Nais ko pong mauna, pagpasalamat ako sa Diyos dahil sa lakas na binigay sa akin. Kasi these past few weeks, prep namin para sa day and night. And late na ako nakakauwi. And lagi pagod. Pero still I thank God kasi nagkala ko sa amin din. And
sa amin para sa event na yun. Kung nag-glorify ang ating pangalan. Salamat po sa Diyos sa provisions niya sa aking pamilya dahil sa wisdom. At sa aking pag-aaral kahit na nakaka-stress ang pag-ibig. Meron na yung oras sa mga events niya. Hindi ako pinapabayaan sa akin. Yun, hindi ko sa akin na pag-uwi sa sana. Kaya na po dito sa harap ang gusto mag-testify. Kaya nga tumakdal ni Sister Jonah, ta special day na itata. Ay, kat agyaman akmot ati apaw, tahanak ng pagundawayan di Sunday, kat birthday gayam. Sumarsaro ng Tony Pariran di dita. Ay, October. Dayaw ti apo. Agyaman ak kini apo Diyos ta, inikanak mananti nasalunat nga may sanga tawen. Idi ag plus ken minusak ni 54 ak magayaman. Dayaw ti ako panpansinan ti edad ko ta bumakbaketak mo kita. For curiosity. In minus ko jay 2005 ki 1971 ay 54 ak gayam. So, yaman ang kini Apo Diyos, madaydayaw ti Apo ti another year manen iti biyag. Yaman ak ta amuyo mat no kasano iti nagnagnaak nga rigat ti physical nga bagi. But I thank God iti good news iti biyag ko ket ni Apo Diyos na imbag. Nasalunat tayo mat iti naglablabas nga taw-tawen awan mat iti makuna nga sakit nga dajay kwa ket yaman ak ti continuous nga salunat nga nasayaat isang yaman na daw yun kung ikaw ay healthy. So yaman ak kini Apo Diyos ta naimbag nga talaga iti Apo. So na iti naindaklan nga mangmangted iti provision kada tayo so nga provision ti amin manipod ti salunat ti amin nga kasapulan. God is good, really good, hallelujah. Iso nga isublit ti amin nga dayaw ken God gloria iti Apo tano agtalit ka kini Apo Dios talaga nga handa ka nga pasaanan gudiket urnusen na iti amin nga aspeto iti biag tayo ket isu na iti bendisyon so natipigsa ken kirib tayo tapno mabalin tayo lata nga tumakder ti inan daw sublik ti amin nga glory ken panagyaman. God bless you, Sister Jonah. Amen. Naimbag na dapat tayo kapagkat. Amen. Sige, manak ta, ureno, mas iti panawon, ada tayo datang naragsak no, may sa tayo, iti ako. Katagya manak, kumot iti apo ta, iti rating aldaw, nadalan po iti 39. Ay, wow. Tawon, iti, 39 ka na pala. Kunak no, 30 Kagya manak, iti apo ta, iti amin nga trials ni Inmay ti biyag po. So na iti bigbigat na tingulong kanyak. Kan iso na iti nangitahadak iti amin tapno iso na iti mangtad iti kiran ken pigsak tapno amin dagiti ket malasatak tanong maminsan da tayo matawag plano tayong nuhan nga naka-inline iti plano ni Apo Dios han nga aproban agyaman akta iti onos iti panagbiag ko ket iso na iti nangaewan kanya ang unahan na iti biag ko ngayon pa na ipiksakan sa langat putinal daw iso na iti pagyaman akta iso na iti pagdupuan iti amin kasamot kan iti pamilya ito na iti mapadayawan sa iso na iti kanayon nga may sabsagot iti amin nga pagkasapulan noon kay tao tayo lang nga dudag iti pagpurkurangan tayo naindaklan iti ayat ti Apo Dios ta iso na iti kanayon nga ayat ng mga anak ko para tayo iti so mamatyak nga iti sumarumog pa nga tawon kat ni Apo Dios iti mangtad iti nananay nga piksakan sa lunat kan wala na iti biag tapno unod tayo pa nga pamatik ni Apo Dios ni Apo Dios ti mamakawan sa ating pagkurangan ng naindaklan iti ayat lang so
sublik iti amin nga dayaw gloria kang pagyaman iti amin. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Minsan ako nga diyaman dapo iti iti napagpalapas nga linggo ta patsyat nga isunod tati nang ayawan kanyak kuno nga narik na ti sakit nga marik nang matlang ti ayat dapo. Amen. Ayawan na rin yan. Lalo nung isang meeting ako magkagwang kasi yun may isang pagyahanak na dumakot makita tayo at magbagi tayo mga makul tayo na dumati tentasyon so di pagyahanak diyan nga ma-realize mo lang mga ti apo lang ti baka duro kam ti pud mga ayat yung nagsak tas ano diyan anak ti panangit sa magkatapo ti pagkasapulan ti pamilyano geographer di salon at ti naganak ko ni papa ko medyo nakaro di diabetes na nung gatuma so nalapat yung itit ti pigsakan papa ka nagkato ti sprayan naman yung mga takadakon han mo na pa may gawid niya trabaho piman so ti pagdakto nga pagyaman ti apo ta kaso na mga ewan ti pamilyami. Amen. Kung na lang ti kanakpalan nga dayaw ko. Amen. Sabi na. Pag nga sabat ni amin, iti 17 Friday, nakanak iti ospital. Yung pagay doktor nga ma-admita. Nung tinagas na, hindi, ang daki din nagtutugawag iti 3 nga oras. Yung baga naman tayo ngayon, postpone na. So nga, hanga natuloy di operasyon ko. Tata, in-text naman nga ito kanon no 25, ta admission ko. 28 iti pinaka-opera. So nga medyo madis-discourage sa karoon. Lulo ko mababalin nga ko ito dito, ang ko nga ituruyan. Mas lalumot nga iso ti manguyo si itiyak ko. So kapilitan nga ituloy ko. But yaman ko kini ako sa oray no paskasano kasi ti maririnak. Ang dala tati pinagititag na ti pigsak nga umay ito'y balay na. Amen. Kasi tama titi pinang mamatay na kanya. Ano mo niya palubos na manusduyak ta medyo malulaw kung gaduma. Nung makastulog ka nga domingo, naya magtinti reinak isa mga kamuwayak. Reno kasi ti maririnak. Ang takal nga yaman ko ti amin na ito'y kat siguro ang dakay lati or-ornusin nga iti biyag ko isang hanapay lang ang palubos nga maupira isang nga insunod na nga insunod kaya muraya ka kaya tunak kaapo si kanti makamo ti biyag ko kaya ano niya ti pagaitan iso ti masurot Amen. kanya na so nga nakal ti yaman ko sublik ti yaman kandayaw kanya na. Amen. Glory. Hallelujah. Yaman tayo garod kani nga testimonies mangipakita nga ti Dios ket si bibiyag. Amen. Ket may sa akmat nga gimyaman kini ako Dios ta naibigay ang bagi tayo i-design na nga kaya na nga i-heal dito retrignaan tayo gayam through intermittent fasting kan di makayong di 72 hours nga fasting ket dakalaw na nga yaman ket yapo ket Amen. sa law na yaman ko ket dito matak namin ket awan mo minus 35 lang naman pero dati tayo nga kakaro idi nga
maululaw kasi sakit ti ulo kat kaya man inagasan na kat Amen. Glory. launay kinyaman iso na ti Dios nga pinati tayo kaya iso na ti kanayon nga mga ipag-provide amin ka rin ti kasakulan tayo agas ka rin ti recruitment tayo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Dahil karot kat apanten iti nagayon Praise and praise and worship. Amen. Praise and worship so Praise ayon ka rin ti the YP. Yay! Naglamin! Amen. Kahit po na ganito kalaki, patuloy po tayo sa pagpunta sa ating Panginoon. Amen? Yes. Amen. Natin po kantahin ang kantang salamat, salamat. Hallelujah. Sumati makita. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili ko tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang hindi ko kayang sukatin, kung kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa aking halaman. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, piling mo. May pagsubok man, may pagsubok man, ako ay may lalapitan ka. Ang susang sandigan, hindi mo pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, anong binigay sa akin? Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang magmamahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya, piling ko lahat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Masasaya, piling ko langit. Sa'yo'y sumasamba. Tapos sa'yo'y sumasamba. Salamat, O Diyos. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, O Lord. Amen. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Ating kantahin ang
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, ginawa mong lahat. Pag-ibig mo at kapatid mo ay tapat. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Wala nang papantay sa kabutihan. Ang ngalan mo'y itataas. Ang
for the life that you have given us. Thank you, Jesus, for the privilege to be able to worship you, O God. To be able to, the privilege to call you Father. The privilege, O Lord, to have someone to call unto whenever we face problems, O Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are a faithful God who has never changed. Magmula noon hanggang ngayon, O Lord, hindi ka nagbago. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nabubuhay. Ikaw lamang, O Lord. Pinupuri ka namin pagkat ikaw lamang ang dapat purihin, O Lord. Thank you, Jesus, as you never fail to keep your promises. Thank you, Lord, for the life of each and every one. Thank you, Jesus, for being a firm foundation for us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise your name. Ikaw lamang ang aming papasalamayan at papapurihan magpakailanman, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Lahat ng to, hinihiling namin, O Lord, sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Diyos. Tulad nga na nagkaroon kami ng pagkakataon para makipag-niig sa iyo, mag-fellowship sa iyo. And Lord, express po namin ngayong umaga kung gaano ang kabutihan mo, ang aming pagpupuri sa iyo. Hallelujah. Paano kami nagpapasalamat na meron kaming Diyos, meron kaming Lord of Lords and King of Kings, na pagikamangan mi kadagiti amin iuray ti tiyempo apo dagiti kastoy nga paspasamak ken bagbagyo nga umay iti panagbiag. Agyaman kami apo, agyaman kami ken ka. Dawaten mi ken ka apo Dios nga tuloy na kami nga tarabayan ken protektaran. Lalalo daytoy apo nga umay, apo nga kalamidad apo. Apo, dawaten mi apo Dios nga aywana muray pay dagiti mulmula apo dagiti nga kakabsat. Aywana mi dakit sa laknibang tapnawan ko mati umay nga angin na napigsa. Lisi na kami apo Dios. Aywana mo si lugar nga Pilipinas iti daytoy nga bundaway. Apo, i-protektaram dagiti amin nga kakabsat dagiti amin apo nga madalanan daytoy nga bagyo. Iti kama po Diyos, hallelujah, tinadyusan nga proteksyon, iti amin. Agtalat kami ken ka, kaputa mamati kami, gawan imposible ken ka. Apo, sigati makikontrol, iti amin, ket saan mi nga amo, dagiti masanguanan, ngem ti ammo, mi agtalat kami ken ka, ken sika apo Diyos, iti pangitat, iti danmit, dagiti amin, apo Lord, panagtalat. Dawaten mi nga, aywana met, apo Diyos, iti, dahito lawas nga umay kada kami tapno iti amin kung sagrar mi ken ka apo. Protektaram mo dagitoy kakabsat apo iti panagsisinam iti daytoy nga aldaw. Katuan na kami nga agtultuloy ken protektaram apo Dios dagiti amin nga aramiden mi o God. Agyaman kami ti time nga nakapagdaydayaw kami. Agyaman kami ti time apo nga iti daytoy nga aldaw sika apo Dios ti inununami iti biag mi. Sika ti dinaydayaw mi, sika apo Lord God, tinagrupnuyan mi. Kaya't bendisyonan na kami amin, apo nga agsisina, iti daytoy nga aldaw. Dagiti kakabsat mi nga saan nga nakaumay, bendisyonan mo tida. Aywana mo da pastoral leti nga dayjay pugo, nga iso nga nagkandak iti service. The Lord, bendisyonan mi da apo, protektara mo ti panagawid da. Samot kada kami amin. Malipod na taengan, nagtutubo, ken dagiti umbing mi, sika iti pangikong sagraran mi, iti nga aldaw apo. Kaya't amin dagiti idawat mi, itinaga ni Apo Jesus. Amen. Praise God. Dawat po ni Sister Jonah, umay katita, kararagan na kaman, sino pa iti Octoberian? Hallelujah. Malaksid ijay masangwanan dajay napalabas, ta amok nga dapay sumarsaruno nga October dita. Ngem iuray tayo, dajay tiyempo na. So nga, dajay napalabas. Kasla kumakada kami. Tasan, okay? Dajay ngay hantiman nga nadalapos ti Domingo. Nga Octoberian. Sino ti October dita nga kuha? Tay kararagan tayo. Ti birthday na. Di napalabas. Praise God. So, let us pray for Sister Jonah. Yes, Lord. Hallelujah. Agraman iti si bubukir nga pamilya na. Ilehans tayo. Takder tayo. Ilehans tayo.
Ay, bak man ni Brother Milyo, ta, kaduam adin ni darling mo. Oray, noan nga si katag birthday, akat umalikas na ta. Iramanan na kayo, ay, kararat, may. May anay? Ay, October ka matlaan? Ibrara ka na. Ready? Magkurang date na. Okay, let us... okay, sige. Iyan, patay tayo tiima tayo, Mr. John, ha? Apo Diyos sa manakabaling umay. Nagtingan, Apo, dayti nga daw, dayti nga kabsat, iti pa nagkasangay na. Apo, makipagragsak kami, tako nang narod, Apo Diyos ka nagiti sa na daman ti agragsak. Makipagragsak kami, Apo, iti dayti nga aldaw, para iti pa nakadanon, ti aldaw, ti pa nakaianak, Mr. John. Lord, agaman kami, kadagiti aldaw, nga dinteng iti biyag na Apo. Itatakot, Apo Diyos, no danon na iti 39 years old. Agyaman kami tamanipod, titinanakan ti inana, Apo, inay aywana, misuna, inga na itata, Apo. Saan mi nga mo, Apo Diyos, mabalin, Apo nga, ikampay, dagiti adu, Apo na unday ataw-tawan, iti panagbiag na saan mi nga amot in plano, iti daytoy nga kabsat. Imawan sa bali nga kararag minuhan nga iti bendisyonam, Apo Diyos, hallelujah. Agraman iti pamilyana, Apo, nga iso, Apo Diyos nga, kadwa na iti biyag na kini Brother Emilio, Apo, dagiti anak da ni Charis kani tiburidat da, Apo, Lord God, itag ay miken ka dagiti nga sang kapamilyaan, Apo Dios, tapno itultuloy mo ida, Apo, nga bendisyonan ken aywanam yaman nga pinlanom iti biyag Mr. Jonah, madaydayaw ka kadi, Apo, kaya ti kararag mi nga masumununag pa isuna ti panakirelasyon na ken ka, umununag pa, Apo, ti panakaamamo na ken ka, kaya umununag pa, Apo Dios, iti panangkita na kalagiti banag nga planong bitibiyag na, Apo, Lord God, kaya dumukdagkat pa iti panagrelasyon na ken ka. Bendisyon namin na amin, Apo, Lord God, asang kapamilyaan, kaya, Apo, hallelujah, si kakadi iti agtultuloy nga mga iwan ken mga rakong kadagiti nga kapagsan. Agyaman kami katitig ay nga rod ni Sir Jonah, agraman dagiti amin nga nag-birthday, adaman dagiti kakadwa mi, Apo, kapagsan nga naglabas, bendisyonan na kami amin nga pada-pada, Apo, pagrangayon ken bendisyonan dagiti amin nga nagkasangay iti daytoy, Apo, Lord, nga naglabas nga lantaw. Lord, thank you, we give you all the praise in Jesus' name. Amen. God bless you and happy birthday, Sir Jonah. Hallelujah. God bless everyone. So, wala muna tayong BF. Get, Dahil baka hi, ma-freeze Vivian. tayo sa lamig, ano? After po Mari pag-merienda Bansot. natin, sisina tayo pa, that time tayo. Hi, Elsa. God bless everyone. Nalamin na ito nga bagyo. Malpas kayong umangan. Keep warm. Abang kayo maturugan. Maturog kayo tanalamin. Ito naman ang Domingo. Bye-bye. Bye-bye. Say happy birthday to you. May the Lord God Bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God may the Lord God bless you. God bless you everyone. Ito naman ng Domingon. Ito naman Domingon. Bye-bye.